What can you say on the results of the elections, particularly sa senatorial? Kasama po ba kayo dun sa na-surprise sa mga pumasok at ng mga nangunguna sa mga nanalo sa pagkasenador? Well, bago ang resulta, nais ko parating aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nagtiyak na mairaos at maidaos natin ang eleksyon ng maayos at mapayapa. Una dito ang mga teacher na nakilahok sa halalan at nangasiwa dito, mga opisyal ng COMELEC, mga miyembro ng Board of Canvassers mula sa DOJ at sa Department of Education, mga kapulisan at kasundaluhan natin. Nagagalak ako na naging mapayapa sa pangkalahatan ang nagdaang halalan, di tulad ng mga naunang eleksyon. And I think we have to congratulate Chairman George Garcia for a job well done in managing this election, although we will get the final report as to the hiccups, as to the successes and failures, so that we can learn from it in the coming weeks. Pero offhand, binabati ko po sila at taos-puso ako nagpapasalamat. Kaugnay ng halalan, nagpasya ang sambayanan, panahon na para tumigil ang bangayan. Kaugnay ng halalan, panahon na para muling maghanap ng mga pwede natin pagkasunduan at pagtulungan. Sana magsimula na ang paghilom at pinapaalalahanan ko ang mga nagwagi at nanalo na sila ay upo bilang senador, mayor, governor, konsehal, bokal, kung anuman, ng lahat ng kanilang nasasakupan o constituents at hindi lamang ng mga bumoto sa kanila. Hindi lamang yung mga supporter nila ang dapat nilang pagsilbihan. Kung hindi bawat Pilipinong hihingi ng kanilang tulong bilang mga halal na public officials ng ating bansa. Sir, ang sabi, laban daw ng Marcos at Duterte yung nakalipas na eleksyon. Sino sa tingin nyo ang nanalo, sino ang dihado, at meron po bang nag-benefit dito? Dun sa naging... Hindi ganun ang pagtingin ko. Hindi kulay politika ang nananalo kapag may matagumpay na halalan. Ang panalo ay ang ating mga kababayan, ang panalo ay ang ating bansa, ang panalo ay ang ating demokrasya. Dahil pinakita natin na pwede tayong magbangayan, mag-away, hindi magkasundo sa maraming bagay, pero kaya pa rin nating magdaos na isang mapayapang halalan kung saan pinapakinggan natin ang boses ng kada Pilipino, pantay na boses ng kada Pilipino. Mas magaling ka man o hindi, mas mayaman ka man o hindi, mas maganda o gwapo ka man o hindi, tigi-tigisa tayo ng boto nung nagdaang halalan at yon ay pinakinggan at binilang ng ating sistema sa demokrasya. Sir, ang midterm election ay sinasabing referendum ng nakaupong administrasyon. Dito daw nakikita kung nasisiyahan ang taong bayan doon sa performance na nakaupong administrasyon. Considering po yung bilang na nanalo sa alyansa at kanilang ranking, indikasyon ba ito na hindi kontento yung publiko? Hahayaan ko ang Palasyo ang Malacanang sumagot sa katanungan yan dahil hindi ko tinuturing na barometro yan sa trabaho namin dito sa Senado. At bilang tagapangulo ng Senado, yan lamang siguro ang kokomentaryohan at papasyahan ko. Pero ito yung parehong proseso na nagluklok sa Malacanang kay Pangulong Marcos. Proseso ng eleksyon. Ito rin yung proseso sa gitna ng kanyang administrasyon. Maganda man o hindi ang kanilang tingin dito, kaugnay sa kulay ng politika ang ginagamit nilang lente, para sa akin, nananatili ang mandato niya na manilbihan at magsilbi bilang Pangulo ng ating bansa hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Anumang pagkukulang, anumang pagkakamali, mahaba pa ang panahon, kalahati pa, para ito'y punuan, iwasto o ayusin. At gayon din sa ating ikalawang Pangulo, at iba pang halal na dapat manilbihan hanggang bago magtanghalian ng June 30, 2028. Kabilang na ako doon. So sir, too early for former presidential spokesperson Harry Roque to say na lame duck president na ang Pangulo? Hindi ko tinitingnan ng mga bagay-bagay ng lame duck o malakas na duck. Ano bang opposite ng lame? Ano? Hindi duck ang ginagamit kong panalmingan, ika nga o lente, para tingnan ng mga bagay-bagay na ito. Nakikita ko sa nagdaang halalan, matagumpay na naidaos natin ang isang mapayapang proseso para palitan ang ating mga leader sang-ayon sa ating sistema ng demokrasya. Yun lamang ang pananaw ko sa nagdaang eleksyon. Pero dapat ito maging challenge, sir, sa Administrasyong Marcos, yung naging result ng particularly senatorial election. Hindi hamon ang gagamitin kong salita. Dapat maging gabay ito siguro. Hindi hamon. Gabay sa mga susunod na dapat at pwede nilang gawin, gabay sa mga dapat nilang punuan kung meron man, gabay sa mga dapat iwasto kung meron man.
Sir, ngayong klaro na kung ano yung magiging bagong composition ng Congress sa ilalim ng 20th Congress, may nagsasabi na lalakas daw ang tsansa ni BP na ma-acquit sa impeachment. Tulad ng dati, ayokong pangunahan ano man ang magiging resulta ng impeachment. Hayaan nating tumakbo ang proseso at hayaan natin magpasya ang impeachment court. Hindi para sa akin na pangunahan yan. Hindi para sa akin mag-pre-game analysis, ika nga. Siguro gusto nyo mag-post-game analysis tayo pagkatapos. Pero anumang pre-game analysis, maaaring mainterpreta na panguhusga nang niwala pang napipresenta o nakikitang ebidensya ang mga uupo bilang hurado. Pero ano po yung nakikita nyo magiging sitwasyon dito sa Senate? Mas dadami na ba ang nasa opposition or dadami ang nasa admin? Or ano yung nakikita nyo considering yung mga pumasok sa Magic 12? 15 taon na ako sa Senado. Ang tingin ko sa kada senador ay hindi may tatak sa noong oposisyon o administrasyon. Ang tingin ko sa kada senador, ika nga ng maraming mga kolumnista, ay isang malayang republika na pagpapasahan ng mga isu sa kada may darating na isu at hindi dahil lamang yun ang kulay na dala nila nung sila'y nangampanya o nanalo. Each senator will decide for himself or herself the various issues we will confront as members of the Senate, as representatives of the people who are elected at large. Pero political institution ng Senate, sir, di ba? Parang hindi naiwasan yung impluensya. Ulitin ko, walang dikta ang partido kaugnay sa nakita kong performance o pagboto ng mga senador sa nagdaang panahon. Ang mga desisyon nila at pasya ay depende sa kanilang personal na pananaw at desisyon at hindi dinidiktahan ng partido.